si Vice President Sara Duterte na kung saan ay in-interview siya ng bonggang-bongga at mukhang ang kanyang sagot ay very safe kasi tinanong siya kung handa na ba siya para maging maging presidente ng Pilipinas. Ang sagot ni Inday ay napakaikli lang. Ang sabi niya ay, nako, sabi niya, yan ang hindi ko masasagot. Hindi ko muna sasagutin. Baka magkakagulo tayo niyan. Alright? So, yun. Di ba? Kala na maghuhubad ako, no? Anyway, pakinggan mo natin si Palangga. Okay? Inday Sara, bago ako magtuloy-tuloy. Maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo, lagi ko sinasabi na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindik kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. Okay. So mga kababayan, di ba ito nga yung pasabog ni Amy Marcos, di ba? Ang pasabog ng BFF ni Inday. Okay? Sabi ko nga baka sabi ni Inday, salita ka na! Or else, majajombag ka. Anyway, mga palangga, so, ito yung sagot ni Vice President Sara Duterte na dapat, pag presidente ka, accountable ka sa taong bayan, sabihin, magpa-pulburon test ka. Pero alam naman natin na talagang kahit hilain mo yung boto ni Bangag na kasinlaki ng Vienna sausage, hindi yan nagpa-pulburon test. Kasama na kanyang Lisa Tanas. Di ba may pinost nga tayo yung Prime Minister ng Finland. Nakita lang siya nag-inom-inom, nag-party-party. Dahil nagde-demand yung taong bayan sa kanya, di ba, yung kanyang mga sinakpan, nagpa-pulburon test siya at nag-negative naman siya. Pero ngayon, bakit si Bangag Jr., bakit kailangan pang hilain yung kanyang pototoy para siya mag-pulburon test, 'di ba? So alam niyo na kung anong sagot 'yon, 'di ba? May susulat lang muna ako dito ang paring Damaso, okay? Makalimutan ko, may sinabi kasi yung paring Damaso. Tuloy natin sinabi ni VP. Kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo or drug test. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first family? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit. Ano ka ba? Yung na tayong lumayo. Nung pumunta sila dito sa Beverly Hills, namatay si Tantoko at umamin yung kanilang under presidential social undersecretary na si Dina Arroyo Tantoko na nagbangag-bangag sila. So anyway, alam na natin yan, alam na ng mundo yan, na-authenticate ko na yung mismo yung video. But again, sabi ko, kahit hilain mo yung pototoy ni Bangag, yun na yung boto niya kasing laki ng, kasing liit ng Vienna sausage, hindi talaga Palangga sasubmit yung kanilang sarili hanggat hindi mo talaga, hindi mo pinapasuka yung pulburo na siningot niya. Just in case mapatalit si DDM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Sige. May warrant of arrest si Zaldico and 17 others. Pinapakasuhan na sila. So anong comment mo sa flood control project? Kasi meron akong kaibigan noon na konsehal dito sa Davao City. Ang kanyang favorite saying is, to see is to believe. So, nakita natin yung sincerity na administration to go after the perpetrators of the flood control scandal, corruption. Kung makikita natin na maipresenta nga nila ng tama. Hindi nila mapresenta yan. Kasi mga kababayan, August pa wala si Zaldico, di ba? Hindi pa August, September, October, November, 3 months. Nung hindi pa nagsasalta si Zaldico, marami pa sila mga dramatization na, di ba? Wala pang statement si Zaldico, wala pang statement yung kanyang lawyer,
wala pa yung pagpupursige ng Bangag administration na ilagay si Zaldico sa red notice. At wala pang pagpupursige na siya ay arestuhin. 'Di ba? Yung mga dramatization ng mga aresto nila ngayon diyan ay iyan ay mga cover up o palabas lamang. Tapos muna natin si Palangga, Inday Sara. Check. Teka natin. Yung ebidensya at merong managot doon sa nangyari. And also VP si former House Speaker Martin Romualdez, pinapakasuhan din ng bribery, graft, and plunder VP ng ICI and DPWH. Si Romualdez po. Pinapakasuhan sila ng graft, bribery, and plunder. Yes. Same, no? Same. Sa lahat ng mga sinasabi ng administrasyon na kanilang kakasuhan at ikukulong ay to see is to believe. So, nakikita natin ang sinceridad nila kung totoo nga merong managot dyan. Dadalo ka ba? Sa OVP budget? Yes, oo. Meron kami Senate hearing sa Office of the Vice President Budget sa November 27, Thursday. Abangan din natin yan. Yes, dadalo ako. Kailan yung VP? Thursday, November 27. Oh, that's Kumusta si FPR? Thanksgiving. Last communication. Hindi ko na maalala yung last namin natawag. Pero tinawagan siya ng lawyer kagabi. Lalo na nung lumabas yung balita na nakita siya unconscious sa kanyang kwarto. At sabi ng lawyer, okay naman siya. Okay, sagutin natin yan. Unconscious, okay? So, syempre, may mga nakita kasi ako, hindi ko alam, talaga minsan yung ating mga, marami naglalabas ng fake news, no, na si PRRD ay ganito nangyari, pero meron tayong, information. Kasi nag-worry ako nung may mga posting kasi na parang si Pangulo Duterte malala or yumaon na may mga ganun. Ako nakita na may nagtanong sa akin. So nag-inquire tayo sa taong mapagkakatiwalaan natin na, kung kumusta si PRRD. Ang sabi naman, ang sagot lang sa akin ay nakakulong pa rin si PRRD at nagde-deteriorate nga dahil umihina dahil matanda na si PRRD. And good thing, hindi totoo, na may nangyari sa kanyang masama. Pero alam naman natin, si PRRD, ilang buwan na. And I hope talaga sa 28 ay makalabas na ang PRRD, mga palangga. So, my goodness, itong pinag-uusapan, itong interview kay Inday, very very safe yung tanong sa kanya kung ready na ba siya mag-take over sa presidency. Syempre mahirap naman magsabi si Inday, baka sabihin excited siya. Hindi pa nga natin napapabagsak ang mga addictus benedictus, 'di ba? 'Di ba? Sa totoo lang, 'di ba? So totoo lang tayo lahat dito. So ngayon, mga kababayan, punta na tayo dito. Bago ko makalimutan, yung isang pare, okay, na nagsalita siya na patungkol na dito sa pagkabangag ni Bangag Jr. Alright, ito yung problema diba? Ito yung problema sa ating mga kaparian na talagang alam natin na dapat umaayon sila sa tama. Etong si Padre Damaso, Filipino Bishop Roberto Santos ng Antipolo, kinondenan niya si Amy Marcos sa pagsabi na si Bangag Jr. ay addictus benedictus. Ngayon, sinasabi niya na dapat, yung pagbanggit ni Amy Marcos, imbis na sa publiko, ito dapat ay pinrivate na lang. Out of respect. Dapat, sabi niya, for the respectful approach. Anong comment yun doon, mga palangga? Sabi ko nga, ang mga kaparian natin, ang mga Padre Damaso ay wala na sa tamang katinuan. Dahil bakit ganun yung kanilang ganun yung kanyang statement? Itong pari na ito, mga palangga, unang-una, bakit kailangan i-private yung approach ni Amy Marcos sa isang bangag na presidente? Private personality ba siya? Si Bangag?
'Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, huwag na kayo magsimba pag ganyan ang pari ninyo, 'di ba? It's either bayad ang mga paring ito o nilimusan ni Satanas nang galing sa kaba ng bayan para proteksyonan si Bangag Jr., mga kababayan. Para proteksyonan at huwag mapaalis. Okay? Kasi mga palangga, ang ginagawa ng mga paring ito, kapag sino ang malaking abuloy, doon sila kumakampi kasi hodang adiktos yan, mangchuchurba yan, manggugurgur yan, o kung ano pa man. Kaya no wonder, ang mga kaparian natin ngayon, ang mga katolikong kaparian ay deadmatology sila sa nagaganap na panawagan ng taong bayan na dapat managot ang dapat managot. Sino ang dapat managot? Si Bangag Jr. So, imagine yung pinangalanan ni Zaldico na dati silang close, kaalyado, na siya may 100 billion budget insertion. Then, nag-deliver ng pera, 56 and 25 billion. Yan pa lang ang in-expose ni Zaldico. Wala pa yung ibang mga ahensya. Pero ang gusto nitong mga kaparian na to ay manahimik na lang sila at wag dapat i-publicize itong issue sa bangag na presidente na nagnanakaw ng pera natin araw-araw na based dahil sa resulta ng pagnanakaw ng hinayupak na pamilyang ito. Recently, may interview yung former head ng Bangko Sentral ng Pilipinas ni si Cora Guidote na nagpo-pull out na yung mga investors sa atin. Nagpo-pull out na ng kanilang, pagninegosyo. At habang nagpo-pull out ang mga negosyante, katulad ng Korean, di ba, yung Korean business companies na nag-pull out din sa atin. Habang nagpo-pull out sila, 'di ba? Napo-pull out din ang inyong buhay. Yung kinabukasan ng inyong mga anak, napo-pull out ang imbis na may pangbigas na kayo dahil nagkaroon kayo ng opportunity sa mga foreign investors, nagkaroon kayo ng trabaho. So naantala tuloy o napurnada na. Kumbaga, oportunidad na, napurnada na dahil nag-back out sila na magnegosyo sa Pilipinas. Number 1, ang kalamidad sa atin, ang baha na dapat hindi naman talaga nagbabaha kung naipoprovide ang pondo o nailalaan ang pondo sa mga proyektong pang-infrastruktura. So, eto yon mga kababayan. Kaya itong mga paring itong mga hinayupak, kayo lang naman, mga hinayupak. Yung mga mababait, hindi kayo kasali dyan. Diba? Kung mababait kayo, mga pari kayo, not mabait eh. Kung meron kayong pagmamahal sa kapwa ninyo, magpagmahal sa bayan, dapat matagal na ninyong kinundina at pinatalsik si Marcos. Tignan niyo yung mga narrative ninyo na dapat i-private, wag i-publicize ang pagiging addict ni Marcos Jr. Samantalang kayong mga hayop kayo, galit na galit kayo noon. Kaya ang Pilipinas, sabi ko, wala ng pag-asa talaga. Ang tagal nating sinakop ng mga banyaga, 300 something years mula sa Espanya, Amerikano, Hapon, 'di ba? Hindi na tayo nakalaya. Hindi na tayo nakalaya sa mga pang-aapi, panggigipit, pangbababoy sa atin, sa lahat ng sumakop sa atin. Dahil mismo ang mga Padre Damaso, mismo ang mga kababayan natin, kapwa natin, mga politiko na maggabay para sa paglaya natin, hindi pa rin tayo makalaya dahil patuloy na nakikipag-alyansa ang mga Padre Damaso, ang mga kawatan, katulad ni Bangag, diba? Katulad ni Martin Romualdez, at ngayon si Zaldico, nakaalyansa nila sa Pangawat, and now nagkahiwalay na sila. So dahil nagsalita si Zaldico, na umami na siya, na sige, nagnakaw talaga kami, at ako ay nag-deliver ng ganitong 56 billion kay Tambaloslos, kay Martin Romualdez at kay Bangag, and another 25 billion. Ngayon, it's either gurgurin si Zaldico at yan ngayon mayroon ng red notice. Sabi ko nga, pabor sa akin yan. Dahil si Zaldico, kinasuhan ako niyan. Okay? Kinasuhan ako niyan dito mga palangga dahil dyan sa, ulit-ulitin ko lang yan, dahil dyan sa sinabi ko na nag-deliver siya ng pera sa Forbes Park. Pero ang pinupunto natin dito, sabi ko nga, ganito ang Bangag administration. Since
August, mga palangga, since August, wala na siya sa Pilipinas. Wala pa yung mga ganitong Interpol na ganito, di ba? Wala pang yung paggigipit kay Zaldico, o hinahanap pa daw, ganito, ganyan, nilolocate, inaantay natin si Zaldico, mga ganon. Pero nung naglabas si Zaldico ng very powerful statement mula sa kanyang video na si Marcos Jr., ang punot dulo, ang utak ng lahat, at mismo si Zaldico ay nag-deliver ng pera dito kay Bangag Jr., ayan, mabilis pa sila sa alas 4 para hulihin si Zaldico. At recently, sabi daw, ay namataan na nasa Japan. Baka mag-apply ng asylum sa Japan. Yun ang nakikita ko dyan. Kung nasa Japan talaga siya, hindi natin alam, mga kababayan. So ngayon, mga palangga, ganyan kabilis, mag-aksyon ng mga pa-Interpol itong Bangag administration na yun. Kasi napakalupit nga naman ang binigay, ang pinasabog na statement ni Zaldico. Dahil si Bangag ang mastermind. And now, ngayon si Spoke Sari Roque, na gusto naman nila ipa-Interpol na naman, na gusto nilang iugnay sa Pogo na paulit-ulit na walang ni human traffic si Spoke Sari Roque. Siya lamang ay nag-abogado, okay, dito sa Pogo operators na ito. Siya ay nag-abogado at nagsama doon sa what do you call it? Sa kay Cassandra Ong, was it Cassandra Ong? 'Di ba? Sinamahan para ibayaran yung danyos, yung kailangan nilang bayaran sa PAGCOR, 'di ba? During the time. So pinipilit nilang nag-human traffic itong si human traffic si Spoke Sari Roque. Pero balikan natin to, mga kababayan. Nakakita niyo ba yan? Okay? Yang hayop na Lisa Tanas Marcos at Bangag Jr., kasama yan si Cassandra Ong at ang mga Pogo operators at ang mga kaibigan ni Bangag. Dahil yung litrato na yan, mga palangga, yan yung panahon na nagbigay ang mga Chinese businessmen from Pogo ng total of 750 million pesos sa Bangag administration para sa campaign ni Marcos Bangag. So ngayon tinatarget nila si Cassandra Ong, 'di ba? Ayan, si Cassandra Ong ng Whirlwind Corporation. Yan ang inuugnay kay Harry Roque. Okay? Nakasabwat daw si Spoke Sari Roque diyan sa human trafficking chuchu na yan. Pero yun ay walang ebidensya. Ang ginawa nila, tinamnan lang nila ng kaso si Spoke Sari Roque. Nag-viral na yan. Okay? Yang picture na yan. Nakita nyo ang mga kasama ni Bangag? Si Benito Techico. Di ba? Nung una sinasabi nila yung picture na yan, AI. Tapos later on, inamin nila. Lahat na lang AI. Lahat ng katotohanan na ilalabas natin, AI. So ngayon, ayan po, makita mo yan, yung putang inang Lisa Tanas Marcos na yan, at Bangag Jr. na yan, sila dapat ang binibitay at kinukulong. Yang Pogo na yan, okay? Yang Pogo na yan, na nililink si Harry Roque, okay? Ang totoong nakinabang dyan at alam ni Lisa Tanas at ni Bangag na may mga illegal na ginagawa ay mga kasabwat din nila. Okay? Si Cassandra Ong, sino nagpalipad yan? Kasi sabi nila, nasa Canada, sa Japan din. So we don't know kung sino nagpalipad kay Cassandra Ong. 'Di ba? Kasi nung lumabas siya sa pagka-contempt niya, mga palangga, supposedly dapat nasa na siya, 'di ba? Watch list na yan, hindi na siya basta-basta umaalis, 'di ba? Pero again, ito ay lahat kagagawan ng Bangag Jr. Imagine niyo, okay? Yang Pogo na yan, mga palangga. Yang Pogo issue na yan. Hindi lang yung mga nasasangkot diyan, mga kababayan, ang dapat parusahan. Recently, sa budget deliberation, okay? Sa budget deliberation, tignan ko lang dito, yung report kahapon, kung saan si Senator Marcoleta, mga palangga, mga kababayan, ay kinwestiyon, okay? Kinwestiyon ni Senator Marcoleta yung pagtaas ng
ng confidential funds up to 800% ng Department of Justice sa taong 2025 noong si Bonjing o si Boying Remulla ay nandoon pa as DOJ Secretary. Okay? According Senator Marcoleta, hindi pinaliwanag ng DOJ kung bakit naging 800%, okay, or umabot sa from 168 million pesos na confidential funds, umabot ng 1.5 billion noong 2025. Okay? Kaya ang sabi ni Senator Marcoleta, paano nila kasi ang sagot pala ni who's that? Yung budget. Okay. Senator Marcoleta, paano niyo na-project yung scandal? Tungkol dyan sa sa flood control na yan, 2025 na project nyo na, parang ganun yung konteksto. Kaya 1.5 billion daw ang pinondo pinondo dyan sa confidential fund ni Remulla dahil dito sa mga high profiles na yon. Kaya sabi ni Senator Marcoleta, hindi sapat yung pangatwiran ninyo. Hindi nyo pwedeng i-justify na kaya tumaas up to 800% 2025 budget yung sa DOJ because of high-profile cases. Dahil yung pondo na yan, hindi naman natin alam na magkakaroon ng pagbubukelya etong si Zaldico, na si Bangag Jr. ang punot dulo at si Tambaluslos. 'Di ba sa flood control na yan? So iginigiit mga palangga, iginigiit ni Gatchalian kasi nga dahil nga ito daw ay may mga dapat silang asikasuhin na mga high profiles like Pogo, monitoring, missing sa bungeros, at kung ano-ano pang mga pagdadahilan. Alam nyo, kung naalala ninyo mga kababayan, ang aking expose, 1.5 billion, we're talking DOJ pa lang. Okay? Yung tungkol sa pagpapakidnap kay PRRD. Naalala nyo yon? Na ang ICC officials ay pumunta sa Pilipinas. I think that was 2024 na expose natin. Pumunta sa Pilipinas at nakipag-usap sa DOJ, pasikreto. Pinakita ko sa inyo yung I think 4 na personalidad at 4 na 2 pala na calling cards. Okay, na ibinigay mismo ng ICC official sa DOJ. Ang nagbigay sa atin ng impormasyon na yon, galing din mismo sa DOJ yon. So ang question natin, kaya ba tinaasan o tumaas ng 800% ang budget ng DOJ, mga kababayan, noong 2025, dahil yun ba ang ginamit nila sa pagpapakidnap kay PRRD? Kasi hindi nila hindi maipaliwanag ng sponsor na si Gatchalian kung bakit kailangan na 800% ang itinaas noong 2025. This year 2025. Imagine nyo yon mga kababayan. So kitang-kita ninyo na talagang pinlano nila ang pagpapakidnap kay Pangulong Duterte. Hindi nila maipaliwanag doon sa budget deliberation, sa budget hearing kanina. So malinaw pa sa sikat ng araw, talagang pinagplanuhan nila kung paano nila gastusin ang pera, ang confidential fund, para makipagsabuatan sa mga tiwali dyan sa ICC.